Mindanao. Ano ang karaniwang naiisip kapag nadinig ang salitang ito? Muslim, Ramadan, Allah, Jihad, gulo, DVD. Teka, mali. Bagamat marami sa ating mga kapatid na Muslim ang nasa Mindanao, hindi lang sila ang naroon. Nasa Mindanao din ang napakaraming lumad. Ang lumad na ang ibig sabihin sa Bisaya ay born of the earth ay ang mga etniko, katutubo o indigenous people na nasa Mindanao. Ayon sa NCCA o National Commission for Culture and the Arts, mayroong 15 katutubong grupo na napapabilang sa mga lumad. Ilan dito ang mga Bagobo, Bilaan, Manobo at Talaandig. Talaandig. Oo, Talaandig. Sa bidyong ito, sisilipin natin kung sino sila at ilan sa mga problemang kinakarap nila sa panahon natin ngayon. Matatagpuan ang grupong ito sa Mia Rayon, sa gawin ng Mount Kitanglad at Mount Kalatungan sa Talakag, Bukidnon. 4 na oras ang biyahe mula Cagayan de Oro City at 2.5 noon ay mabato, maalikabok at malubak. Hindi pa umaabot ang kuryente at tubig sa karamihan ng lugar doon. Bumababa mula 10 hanggang 18 sentigrado ang temperatura sa lugar sapagkat ito ay may taas na 4,500 feet above sea level. Etniko ang tawag sa kanila dahil tradisyonal pa rin ang paraan ng kanilang pamumuhay. Maaari rin silang tawaging IP o indigenous people. Makaluma pa rin ang kanilang paniniwala, sistema ng pamumuno, turing sa mga relasyon at ekonomiya. Isang story, yung Talaandig, Tala means from. Andig means slope. So slope or the mountains. Parang the lowland people call those people from the mountain as Talaandig. Naniniwala sila kay Magbabaya, ang pinakamataas sa kanilang mga Diyos na namamahala sa lahat ng aspeto ng kanilang buhay. Katulad din ng ating mga ninuno, naniniwala silang nakatira ang mga espiritu sa kalikasan upang makausap, konsultahin, o kaya'y magpaalam sa kung anong gagawin ng komunidad. Mayroon silang mga ritual. Sa pagbisita namin sa Mia Rayon, nakasaksi kami ng isa sa mga ito na kung saan binabasbasan ng isang munting paaralan na itinatag upang magsilbing preschool nila. Sa paniniwala namin, may mataas talaga sa kanila yung tinawag namin na ugis na magbabaya. Na kung tutuusin natin yung ugis na magbabaya na yun ang Diyos Ama kung sa inyo. Yung Diyos Ama may may pinagkatiwalaan sa bawat dito sa lupa. Yun ang yung paniniwala namin ba. Yung may namamahala sa sa tubig, sa lupa, sa bato, sa kahoy. Ganda. Diyan sa lupang yan, kung nakatayo yung building yan ngayon, they believe na may nag-occupy na spirit dyan. Yung manok tsaka baboy, offering yun to the spirits. Na yun, tinatawag nila yung mga spirits, lahat ng spirits na pinaniwalaan nila sa bato, sa tubig, sa kahoy, sa bundok, sa lupa, to be with them. So may yung very beginning yun, calling the spirit yun. So in a certain point, they believe na sa part ng ritual na yung mga spirits andoon na. So they pray. Madaling maintindihan kung bakit naniniwalang nakatira ang mga Diyos at espiritu sa kalikasan. Dito kasi sa Mia Rayon, malaparaiso ang paligid. Kaunting-kaunti ang kagandahang gawa ng tao. Umuuwi halos lahat ng kanilang gawain sa kalikasan. Halimbawa, sa sayaw nilang binanog na hango sa salitang banog o lawin, ginagaya ng mga mananayaw ang paglipad ng lawin. Sa bersyong ipinakita sa amin, ipinapakita ang pagliligawan ng mga mananayaw. Sa kabilang dako, ang dugso naman ay sinasayaw kapag nagpapasalamat ang mga tao. Mapa pagkatapos man umani, o kaya'y kung anumang pangyayari na maganda. Minsan, ito rin ay isinasayaw bago magkaroon ng mga ritual.